Trahedya ang sinapit ng isang 18 anyos na babae matapos itong paslangin ng kanya mismong nobyo sa lalawigan ng Albay. Ang buong detalye ating alamin kay Nomer Corporal. Sa mga larawan na lamang pala, makikitang masaya at buhay ng 50 anyos na si Nanay Nelia Bunton, ang kanyang 18 anyos na anak na si Daniela. Dito lamang ika-22 ng Hunyo kasi, nang matagpuan na wala ng buhay at nakalibing sa bakanting lote sa Barangay Pawa, Tabaco City ang kanyang anak. Kwento ng ina, Biyernes ng hapon nang magpaalam umano si Daniela na pupunta sa Barangay Pawa kasama ang 20 anyos na nobyo. Ngunit kumagat na ang dilim ay hindi pa umuwi ng bahay ito. Hindi niya na rin daw ito makontak, kaya naman nagpasya na siyang magpatulong sa otoridad. Ngunit natapos ng araw ay bigo silang makita si Daniela. Ayon pa kay Nanay Nelia, nung gabing din yon ay nakausap niya pa ang nobyo ng kanyang anak. Ngunit itinanggi nito na magkasama sila ni Daniela. Chat ko naman, sabi ko nga, ay naka mo, Daniela. Pero ang kutob ko talaga, kaiba niya talagang niya, pida niya. Iyo masanso paaram sa kuya. Pagpasok po namin, sabi ko sa kanila, o sige mami, kayo po pinahintulutan ng pumasok. Pinaikot po sila dyan, saka tiningnan nila sa mga paligid-paligid. Wala naman po nakita ng time na yon. 2 days man lang. Ayon pa kay Nanay Nelia, bago mawala ang kanyang anak, ay inamin pa sa kanya na 3 buwan na umanong nagdadalang tao ito sa kanyang nobyo. Hinapot ko lang po, tanamalisyahan ko baga na dakol ang tulak tapos garos nagbago so kandagan niya. Tighapot ko na konsisay kisa nakabado sa imo. Sabi niya, ayo dahil ito si Aaron. Hanggang sa nito lamang linggo ay kusang sumuko sa impile ng pulisya ang sinasabing nobyo ng biktima na si Alias Ron, nakabarangay lang ng biktima. Ayon kay Police Staff Sergeant Elaine Adriano, ang tagapagsalita ng Tabaco PNP, inamin nito ang kanyang ginawang pagpatay kay Daniela at siya rin mismo ang nagturo sa otoridad kung saan niya inilibing ang biktima. Agad naman na pumunta sa lugar ang otoridad. Dito ay positibong na-recover ang nangangamoy at nasa stage of decomposition ng katawan nito. Then yun nga po is itinuro niya more or less 30 meters away from Bahay Kubo. Doon kasi sila nagkaroon ng argument. Yun nga po, may pasa, kung titingnan po yung based on our naked eye, may pasa. However, we cannot give concrete data on this, sir, since 2 days na nakuha yung katawan. Kumbaga, nag-decompose na siya. Mahirap na po i-identify. Kaya we will wait po for the result ng autopsy. Depensa naman umano ng suspect sa PNP. Nang mga oras na iyon ay nagkaroon umano sila ng mainit na pagtatalo ng biktima. Una umanong nanakit ang biktima, kaya nandilim ang kanyang paningin, kaya nagawa nitong sakalin hanggang sa lagutan ito ng hininga. However, that is the statement of the suspect na nag-fight back siya, sinakal niya rin itong si girlfriend niya, yung biktima, na humantong po sa pagkamatay. Sinubukan sana ng news team na makapasok sa compound na ito, kung saan sa loob nangyari ang karumal-dumal na pagpatay, ngunit wala kaming naabutan na tao. Mapapansin rin sa lugar na merong distansya ang mga kabayan, kaya't posibleng walang nakakita o nakarinig ng mangyari ang krimen. Samantala, sinubukan naman ng news team na kuhanan ng payag ang suspect, ngunit tumanggi na itong humarap sa amin. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya. Ang mensahe ko sa kanya, napakawalang hiya mo. Sa totoo lang, hindi ka tunay na lalaki. Sana mabulok ka sa kulungan. Nasa kustudiya na ng Tabaco City Police Station ang 20 anyos na suspect at naharap sa kasong murder. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Nomer Corporal, Congress News.